bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ilan sa templo ng sambayan ng Diyos. At sa hanggang isipapin ko maikintalang iyong kalagayan ng buong katapatan na walang pinasawi. Itataas ko ang lambong na nagsasabi sa kalimitan. Pinagpapakasakit ang lahat sa katotohanan. Maging ang pag-ibig sa sarili sapagkat bilang anak. Halos kung ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang ng magsusiwala. Napakasira naman niyo kaya sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw sa gawa ng iba. Sinipat kong sumatin ang mga paghahawak na sa loob ng daan taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Hangad ko ng iyong kagalingan din at sa paghahanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginagawa ng mga tao noong lumang panahon sa sakit. Tinatambad sa mga baitang ng templo upang ang sino mang dumalangin doon ay makapaghahatol sa kanila ng lunas. Obispo Clarivitar, todos pescado venial, sobre todo deliberadamente. Sinundan ko ng balat kayo ang mga pagkukumari na saan nyo ng pananampalataya ay sumapit upang tayo ay pagmalabsan, busabusin. Inihiwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamahiin at sa mga ngalakal ng mga salitang banal na tayo'y pinaniniwala sa mga kasalaulaang kung matatalos lamang ng Katolisismo ay ikahihiya nito. Lang nalulingning ng salita ng pamahalaan. Isinusuwalat ko sa ating mga kalahi ang ating mga kasiraan, bisyo at nakakaalipustang pagloko at karawagan sa pagpapahintulot sa ating kadalamhatian.
pambihirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagayan ng aking bayan, ang aming mga karainan at kalungkutan. Si Crisostomo ay para. Inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya. Kung kaya't pareho kami ng nakikita. Ang pakay niya ay pagbabago, ngunit siya ay nagdo. At dahil sa mga pangyayaring di inaasahan, siya ay napilitang magdalawang anyo. Ikaw ba si Basilio? Matagal po kayong nawala. Madami na pong nangyari dito sa ating bansa. Marami na pong kilusan. Kayo mga Nagsimula kabataan, na po. lahat kayo humihingi ng pantay na karapatan. Pero ang hinihingi nyo ay kadena. Hindi nyo napapansin kayo nagiging Kastila. Ano ang inyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao at walang kalayaan. Lahat kayo ay inirang, maging inyong mga depekto. Mamamatay kayo. Hindi pa dumarating ang inyong kamatayan. Inuulit ko, ano ang relasyon ng kapatid mo sa rebelyon? Si Rizal ay rebelde. At siya ay kapatid mo, tama! Pakawalan si Pasiano. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Pasiano! Pasiano! Naririnig mo ba ako? Ikaw lang maaligtas sa sarili mo. Anong kinalaman ng kapatid mo sa revolusyon? Sumagot ka! Mahayop kayo! Mamamatay din kayo! Tumigil ka! Tama na! Huwag kang mag-alala. Wala na ring silbi si Rizal. Nahuli na ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya. Sila na ang magsasabi sa atin. Pero wala naman siyang masasabi. Buong pangalan. Jose Rizal Mercado E. Alonso. Edad. Ano po sabi niyo? Edad. 35. Pero ang sabi nila Profesyon. mediko. Kilala mo ba si Bonifacio, ang pinuno ng Katipunan? Hindi ko alam, Colonel. Pero kung alam ko lang. Nakikita mo na patago sa bahay ni Doroteo Onjungco. Kung ito ay isang sikreto, paano niyo ito alam? Walang kayang magtago ng lihim sa Espanya. Ano po bang gusto niyo sabihin ko sa inyo? Puro kasinungalingan? Colonel, gabayan niyo ng pamilya ko. Gusto lamang ng mga Pilipino na bigyan sila ng karapatan katulad ng mga praile. Ngunit pinaparatangan sila at pinapatay. Sila Padre Burgos, Zamora at Gomez. Nadawit lamang sila sa pag-aalsa sa Cavite. Malamang ay minamanmanan na nila ako nung mga sandaling naninirahan ako kina Padre Zamora. Marami din akong natutunan sa kanya. Ang hinihingi lang naman ni Padre Burgos ay ang pagkapantay-pantay ng mga pari. Hindi naman ako Kastila. Pasiano, sabi tama na. Mula ngayon, ayoko na marinig ang pangalan na to dito sa bahay na to. Pero tatang, Sabi na, Pasiano, sabi tama na. Nay, ano pa hindi mga tarungan? Usapang matanda to, pero kumain ka na. Usapang matanda? Wala pa naman uban si kayo Pasiano ah. Pepe, huwag ka masyadong pilosopo. Kumain ka na. Pero nanang, may naisip lang ako. Bakit kapag kayo ang nag-uusap ay hindi kami pwedeng sumali, pero kapag kami ay lagi kayo sumasabi, hindi naman po ata makatarungan yun. Ano bang alam mo sa salitang makatarungan? Sige na, kumain ka na. Baka tsinelas ng katarungan ang matikman mo. Mahusay raw po kayo manunulat. Sana. Yun po ang sabi nila. Pero ako, hindi po ako marunong bumasa. Di ba't lagi kayo pinapahamak ng mga sinusulat? Sa mga praile. Oo. Yun naman pala eh. Ba't di kayo tumigil?
Gusto nyo bang laging ganito? Nakakulong? Edukado naman kayong tao. Taas-taas ng inyong pinag-aralan. Pero nasaan kayo ngayon? Nasa kulungan. Tignan nyo ako. Walang alam, kaya walang kalaban. May pagtatapat ako sa'yo, Katoto. Noon, akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay edukasyon. Pero nadiskubre ko, na depende pa rin sa pinag-aaralan. May mga pinag-aaralang nakakabulag. Kaya ngayon, hindi mahalaga ang edukasyon lang. Kala ko ba ay gusto mong mag-aral? Alis na lang na dito sa bahay. Tinuturuan naman ako ni Nanang. Hindi lahat ng bagay matututunan mo dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Dadalawin naman kita doon. Matuto kang hindi lagi sumasandal sa iyong pamilya, di ba, Pasyano? Tama si Tatang. Sige na, Pasyano. Hatid mo na si Pepe. Simula ngayon, hindi mo na maaaring gamitin ang apelyedong Mercado. Masyadong mapanganib para sa ating pamilya, para sa iyo. Bakit, kuya? Pinag-iinitan nila ang ating pamilya. Dahil naging malapit ako kay Padre Burgos at dahil pinaglaban ni Tatang ang pagtaas ng bill. Opo, kuya. Ano namang pangalan ang gagamitin ko mula ngayon? Rizal. Lo bueno siempre del enterado. Lo bueno siempre del enterado. Enterado con despesas y hace con César. César. César es noble, Brutus bendito con César. César. César ambicioso. Ambicioso. Sí, ya se era una porta, gravero eres bendito gravemente. Muy bien, César. Luis de Andrade, yung abogado. Puncho gusto, Sir Rizal. Ten mono. Teka lang mundo, de Santaso. Muchas gracias. Ataso labide, adimo dokman. Uunahan na kita. Kakunti pa lamang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kukunti na din ang pagtitiwala ko sa batas. Pinapili nila ako ng napakaraming pangalan, pero pangalan mong napili ko. Pamilyar. Kapatid ko si Jose Tabier. Ah, si Topayo, ang dati kong gwardya. Kung gayon, nasa mabuti pala akong kamay. Kamusta na siya? Marami siya nakukwento tungkol sa iyo. Sana'y puro magaganda lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Gaya ng ano? Hindi mahalaga ang opinyon ko sa iyo. Ang isipin nyo ay ang opinyon ng iba. Na ano? Na kayo ay isang erehe, alibustero, supersibo, at walang utang na loob. Walang utang na loob? Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo ng lahat, pati na ng iyong edukasyon. Kung ganun, sa kanya mo rin tutunan ng iyong edukasyon? Kaso mo ang pinag-uusapan dito. Kung sa bagay, tama ka. Totoo. Marami akong tutunan sa mga universidad. Lalo na sa universidad dito sa Pilipinas. Na pinapatakbo ng kanyang mga praile. Napag-aralan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Esqueleto a sua sumo digadura. Organos como si. Quanti ampelas con de renta? El perendo, atol, los pulmones. Bien, Fernando. Simpate tonto. To hatim. Open mono dahil. Diferencia entre dais. Así tutti indio. Démenos Esqueleto y Fernando. Ese te repete. Somos superiores a los filipinos. Bueno, además de esto, Profesor, si el Estado prevista por razón de por qué españoles que considera
superiores, estancias porque España, la vida al vino, terminó Colonia, donde se las tratas con grande Buda. Empente. Siya na bulas. Kompanyerismo, pagkakapatiran, ito ang prinsipyo mag-uugnay sa ating lahat. Di kaya magsanay ng malaking gulo itong ginagawa natin? Bakit? Isipin ng mga estudyante Kastila na pinakalaban natin sila. Oo nga. Tahimik ang ating pamamaraan. Magsisimula tayo sa loob ng ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdadamayan. Chonggo! Sana naman ang mga lokong to. Pabayaan nila. Chonggo! Tonto! Jose, kamusta lang pakiramdam mo? Sayang Jose, hindi mo nakita kung paano namin pinindot sa mga mustiso yun. Siya, hayaan na muna natin siya upang makapagpahinga. Leon, anak. Ikaw na muna ang bahala sa pinsan mo ha. Talagaan mo siyang mabuti. Kamusta ka na, Pete? Ito, bawal naman natin ka. Pinuputi na nga ang partners. Ilang linggo pa lang nakakalipas para magbitaw na. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Nagkaroon ka na ng bulaklak sa dila. Siguro marami lang ang babaeng sinasabihan niyan habang wala ako. Baka naman ikaw marami ang nakikilala. Parang preso ako sa dormitoryo. Sinong makikilala ko doon? Mahal, palit niya. Oo, makita tayo ni Itay. Ano naman, kung makita nila tayo, magpinsan mo pa mga alam. Wala namang masama doon. Sige na, pag di mo pinagbigyan, baka tuloy na ako lalong di gumaling. May bago ka bang tula? May ilan. Tulaan mo naman ako. Sige. Ikaw ang liwanag at apoy, ang aking tubig at pagdaloy. Ngiti mo yung kislap na bituin, mga gabing naglilindi. Senyor Rizal! May sinasabi ka ba, Tadil? Ni minsan ba, naisip mo na magpakasal? Minsan? Iniwan mo si Leonor at pumunta ka sa Europa. Anong layunin mo? Na mas makikinabang ka sa pagmamahal mo? Ano sa palagay mo, Tadil? Ikaw ang tinatanong ko, Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa mundo. Anong ginagawa mo? Nagsasanay ka ba sa mga sasabihin mo sa korte? Sinasanay lang kita sa mga sasabihin sa'yo ng korte. Ito ang ating lihim na kasunduan. Pupunta ka ng Europa upang mag-aral ng medisina at para gawin ang nararapat para sa ating bayan. Pero kuya naman, maiiwan ako dito upang mag-alaga kina Tatang at pamahalaan ang ating bukirin. Pero bakit ako pang kailangan pumunta dun? Ba't hindi na lang kayo pumunta dun? Ikaw ang mas higit na makikinabang. Sa Europa, matututo ka at malaya mong maipamuka ang baho ng pamahalaan ng Kastila dito. Pero kuya, hindi pa ako handa. Pepe, hindi lang naman ako ang nagpasya neto. Napagpasyahan na namin ito ng buong kapanalig. Padadalhan ka namin ng pera doon. Pero kuya, paano sila nanang? Hindi papayag yun. Hindi muna natin sasabihin sa kanila. Sasabihin na lang natin sa kanila pag nandoon ka na. Pero paano si Leonor? Ba't ba ang dami mong tanong? Mayo kayo! Mayo kayo lahat! Mayo madamay! Ang kurang nito ay malugod kang tinanggap ng aking ama at tinuri ka kaibigan. Pinakain, pero ano ang ginanti? Siniraan mo ang aking ama. Ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan upang ang aking ama ay makulong. Hindi nagtagal, siya'y namatay sa kulungan. Hindi pa ito nakontento sa ganun. Pinahukay pa nito ang aking bangkay. Hindi nagtagal, siya'y namatay sa kulungan. Hindi pa ito nakontento sa ganun. Pinahukay pa nito ang bangkay ng aking ama sa simenteryo at pinatapon sa ilog.
Sinong anak kung hindi magagalit? Ganyan pa magmahal ng simbahan? Dapat sa'yo'y mamatay! Crisostomo, wag! Maawa ka! Alang-alang sa akin! Mahal, huwag mong saktan ng kabatchoy na yan. Ito ang pasaporte at ticket mo, Rizal. Primera klase yan. Salamat to, Tio Antonio. Jose Mercado? Kala ko po ba hindi ko nang gagamitin ng ganitong pangalan? Pansamantala lang yan, Pepe. Upang hindi maging mainit ang mata sa'yo ng mga Kastila. Pero pagdating mo sa Europa, ay maaari mo nang gamitin ang pangarang Rizal. Isikapin ko ho. Kamusta na nga po ulit si Leonor? Ayun, pinapunta ko sa mga pinsan mo. Wala siyang alam sa gagawin mo roon. Senyor Rizal, Kailan ka pa dumating? kailan lang? Papa Rizal, halika sa laro kami. Pasensya na, pero hindi ako naikot. Bakit dito? Kapag tinawag mong bumhang at bobo ang mga pare, ay papalakpak ka pa dahil sa'yo katapangan. Isa lang naman ang hinihingi ko, ang malayang pamamahayag at pantay na karapatan tulad ng mga Kastila. Teka. Sarap ng aking isang gabi sa Cordero. Pero di papayag ng Espanya. Papayag sila. Kung may pakikita natin tayo mga edukado at mararangal, kapag tayo nagkakaisa. Kalokohan, ang pakikinggan lang nila ay mga private at ang gobernador general ng ating bansa. Magsasayang tayo ng laway. Kaya ano naman kung masayang, mapanis ang ating laway? Kung kapalit naman ito'y habang buhay ng pagtatapos ng paghihirap ng ating mga kababayan. Kontento na mga Pilipino sa nakatisang sistema. Para kanino? Para sa inyo o para sa kanya? Mga kasama, tama ang sinabi na aking kaibigang Rizal. Mga kasama, pag nangilang tayo, baka magalit sa ating Espanya. Salamat nga tayo na sa lugar na katulad dito. Nakapag-aral ng libre at magbagay. Edukasyon! Para lalo kayong maging duwag. Kontento na ba kayo habang buhay ng maging alipin? Kung hindi natin nagagalang ng ating mga sarili, kailan may hindi tayo gagalang ng ibang lahi? No. Biestras Rizal Viva. Walang kapayapaan sa islang ito. Rizal exilio in Dapitan. Malayo siya sa ibang kapamakan. Siya ang nagpasiklab ng revolusyon na ito, kaya ito ang iyong katukulan para patayin ni Ingrid. Huwag mong sabihin sa akin kung paano ko gampanan ang trabaho ko. Bueno, gampanan mo ang iyong trabaho ng maayos o umalis ka dito. Dr. Rizal, ipagpakumanin mo, bigla akong magbisita. Naintindihan ko ng lubusan. Gobernador General, ang mga opisyalis ng Espanya, parang dampi lagi ako binibigyan ng sakit. Pero huwag ka mag-alala, kaya kong gamutin ang aking sakit. Totoong wala kang pinakatakutan. Isa akong optomologo, at ang nais ko lang ay makakita ng malinaw ang aking mga kababayan. Kailangan nga mga sinusulat ang mga nakikita mo. Kung hindi, General, anong pagkakaiba natin sa mga hayop? Makatalas ang dila mo, di maiyera. Nabasa niyo na po ba ang aking mga sinusulat? Hindi pa. Sabi nila, baka hindi ako makatulog. Kamusta ang ginagawa mo? Anong pinagkaiba natin sa Dapitan, General Gambo? At masikip na lang dito, na wala mga tanawin, ang karagatan, ang kabubuhay. Ako yung humihingi ng kapatawaran. Naniwala niyo ako. Iniyagan niyo pumunta ang Cuba upang magsilbing doktor doon. Yun pala ipahuhuli at ipakukulong niyo lang ako. Isa kayong hipokrito. Naipit ako sa bilis ng mga pangyayari. Bigla na lang sumabog ang lahat. Buenas tabios, Senyor Sal. Buenas tabios, Senyor Tabiel. Nagdala ako ng wine. Halika't inumin natin. Pero hindi ako nainom. Para lang itong lambanog na paborito ko, kaya lang, wala akong makitang lambanog. Feliz Navidad, Senyor Sal. Joyous Noel, Coolidge, Weihnachten, Bon Natalie. Merry Christmas, Senyor Tabiel. Maligayang Pasko din, Senyor Sal. Senyor Sal. Sandali lang. Ito po.
Nakahingi po ako ng 2 pirasong hamon sa mga gwardya. Pasensya na po kayo. Maligayang Pasko po. Maraming salamat. Wala ka bang uwian yan? Sana po akong pamilya. Abay, saluhan mo na kami dito. Hindi po pwede. Nagkasikasuhin pa po kasi ako eh. Sige po. Maligayang Pasko po ulit. Maligayang Pasko din. Ikaw, Tobiel. Nasaan ang pamilya mo? Sa Espanya silang lahat. Wala nagtatagal sa bait ng lugar na ito. Bakit? Anong nakita mo sa aming mga Indio? Hindi ko alam. Siguro sa Lambanog. Ang malayo sa inyong pamilya para sentensya. Kapag ganitong Pasko, sama-sama kaming lahat sa inihandang lechon ni tatay. Sabay-sabay naman namin binubuksan ang regalo namin. Nagkakantaan ng mga bata sa bahay-bahay ang Pasko sa Bilin. Anghel, Filibusterismo. Nabasa ko na rin. Napakadilim ng nobela. Kasing ka na, Tobiel. Pumasok ng alak hanggang sa kaluluwa mo. Nalasing ako ng mga nobela mo. Kung naglagay man ako ng dilim sa aking mga nobela, yan ang kagustuhan ko. Ang makakita ng liwanag. Wala akong makitang liwanag kay Simon. Nung si Ibarra man siya o maging Simon, umitim na ang kaluluwa niya. Ikaw, Senyor Rizal, nagbago na rin ba ang paniniwala mo tulad ni Ibarra? Gamit ka na rin ba ng dahas na mag-uudyok ng revolusyon? Ikaw na ba si Simon? Naniniwala ka na rin ba sa pagdanak ng dugo? Dinamita! Ito higit pa sa Nitro de Sarino. Mga damdaming tinimpi, mga luwang inipon, at inapi. Ito'y oras ng pagiganti, Basilio. Senyor! Senyor! Naglagay din ako ng mga pulbura sa lahat ng sulok ng bahay ni Kapitan Tiago. Mamaya, isasabit ito sa takdang oras. Ay magdidilim ito. May lalapit para palakihin ang ilaw. Puputok ang lamparang ito. Papatay ka! Nasa pagtitipon lahat ng mahalagang tao sa gobyerno at sa simbahan. Pero papaano ang mga walang sala? Kung kinakailangan magsakripisyo sa gabing ito ay maririnig ng Pilipinas ang putok sa durugong sa paniningil ng dayuhan na tukubli sa likod ng simbahan at pamahalaan. Dahil hindi sapat ng lahat ng ito, hindi na sapat ang edukasyon at mga paki hanggat sa lahat ay dugo.